give you praise, Jesus. Hallelujah. Oh, we worship you. Yan dapat po natin ating mga sarili. Ating pong sumbahin ang ating Diyos na buhay. Hinahanap po ng ating Ama sa langit. Yung pong sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Wala kaming kabuluhan, Panginoon, kung kami hiwalay sa iyo. We are lost without you, Jesus. Oh, we worship you. This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence living in me. This is my daily bread. This is my daily bread. This is my daily bread. Your very word spoken to me. This is the air I breathe. This is the air I breathe.
without you, Jesus. I'm lost without you. I'm lost without you. Tunay na wala kaming magagawa, Panginoon, kung wala ka sa aming mga buhay. Salamat po, Diyos, sa biyaya mo. Salamat po sa pag-ibig mo. Kami na makasalanan ay nakita mo. Kami po ay pinatawad mo, Panginoong Jesus. Salamat po, Diyos, sa iyong banal na dugo na siyang nagligtas sa bawat isa sa amin. Nagsama-sama kami sa lugar na ito upang purihin ka, pasalamatan ka sa lahat ng mabubuting bagay na ginagawa mo sa aming mga buhay. Gapit mo ang aming pagpupuri at pagsama sa iyo. Oh Jesus, you're my friend forever. Jesus, sing Jesus. Jesus, friend forever. Jesus, sing Jesus. Jesus.
friend forever. Jesus, call his name. Jesus, Jesus, friend forever. Nung napako po ang Panginoong Jesus sa krus, narinig naman po natin, sabi ng medical, 39 stripes, 39 na latay po. At ang cause po ng mga sakit at karamdaman, 39, sabi ng mga doctors. Kaya sa pangalan po ng ating Panginoong Jesus, kung tayo sasampalataya sa kanyang dakilang pangalan, ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman, ito'y pinagaling na ng ating Panginoong Jesus. Nasa kanyang pangalan po ang sagot sa lahat ng ating mga problema. Nasa kanyang pangalan po ang provision sa lahat ng ating mga pangangailangan. Huwag po tayo mag-alinlangan, mga kapatid, dahil ang kalaban natin, unbelief. Patuloy po tayong sumampalataya sa Diyos na ito na ating nakilala sa simula't simula, na siya na ating Panginoong Jesus. I-focus po natin ang ating paningin sa Kanya, the author, the finisher of our faith. Hallelujah! Jesus, 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 friend forever. Oh, Jesus, oh, Jesus, Jesus.
Sa iyo po lahat ng pagpupuri. Sa iyo po lahat ng pagpapasalamat sa umagang ito. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Tayo may sumigaw ng amen! Amen! Meron na po ba yung ating kaya ako po ang tinapay? Simbolo ng katawan ng ating Panginoong Hesus. Praise God. Hallelujah. Ano po ang instruction ng Diyos? Di Paul sa mga Korinto, do it in remembrance of me. Ang sabi ni Jesus, gawin ninyong madalas bilang pag-alala sa akin. Ano ang ating alalahanin? Yung kanyang pagkabayubay sa kusang Kalbaryo. If you are a believer, you know the meaning of the cross. His body. Tingnan po natin ang katawan ng ating Panginoong Hesus na nakabayubay sa kusang Kalbaryo. Ang sabi nga, 39 stripes, at ang katumbas po ng 39 na latay, ang katumbas po nito ay bawat sakit ng tao. Ang katapat po ay isang latay sa katawan ng ating Panginoong Hesus. Lahat po ng sakit ng tao, ang katumbas po nito ay isang lamang latay sa katawan ng ating Panginoong Hesus. Ang medical science ko ang nagsabi, 39 ang root causes ng sakit at karamdaman. Ang sabi po yan ng siyensya ng mga doktor. 39 root causes of sickness and disease. Kaya hindi po nagkataon lamang na ang kanyang katawan ay nagkaroon ng latay ng 30. Sapagkat ang sabi ron, at dahil sa kanyang mga latay, by His stripes, we are healed. Dahil sa kanyang mga latay, ako'y magaling na. Sabihin nga po natin sa umaga nito, dahil sa kanyang mga latay, ako'y magaling na. Sa aking espiritu, sa aking kaluluwa, sa aking katawan. Kanin po natin ang tinapay na ito, simbolo ng kanyang katawan. Saro, simbolo ng kanyang dugo na tumigil sa kusang Kalbaryo. Sa lumang tipan, dugo ng hayop ang ginagamit upang dalhin sa Holy of Holies. Taon-taon, nagdadala sila ng hayop at ang dugo nito ay naiwiwisik sa dakong kabanal-banalan. Hayop po ang ginagamit para po sa kapatawaran ng kasalanan ng mga mana ng mga Israelite sa buong isang taon. Sa atin pong panahon sa bagong tipan, isang beses na po lamang ang ginawang pag-aalay ng dugo. Wala na po itong kasunod. Wala na pong kasunod na pag-aalay na gagawin. Ito na po yung huling pag-aalay na ginawa. Mismo kanyang anak na si Jesus ang naging sacrificial offering. Mismo ang Panginoong Jesus ang naging sin offering. Kaya yung pong dugo ay napupo. At yung pong dugong yun, dinala ni Jesus sa Holy of Holies sa langit, sa Tertebel. Kaya pala ang sabi niya, huwag muna ninyo akong hipuin. Kailangan munang madala ko ang dugong ito sa dakong kabanal-banalan sa langit. That represents the new covenant. Ikaw ako ay nagkaroon ng true reconciliation. Nagkaroon po ng reconciliation ang Diyos at ang tao sa pamamagitan ng pag-aalay na ginawa ng ating Panginoong Hesus. Bakit po mayroong reconciliation na naganap? Dahil ang tao po ay naging rebelde sa Diyos. Ano po ba yung rebelde? Lagi nating sinusuway ang Diyos. Ayaw natin siyang sundin. Pero dahil po sa dugong ito ng bagong tipan, tayo po'y pinatawad na. Tayo po'y hinango na.
tayo po ay kabatinan ng Diyos. In fact, ginawa pa tayong anak ng Diyos. Ito po yung dahilan. Because of His body, because of His blood, nagkaroon po ng great reconciliation between God and men. Kaya nga po, ang bagong tipan ay sinilyuhan ng sariling dugo mismo ng kanyang anak na si Jesus. Inumin po natin ang sarong simbolo ng dugo ni Jesus. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Praise God. Lobat na siya. Brother, lobat na. Wait. Hindi mo na. Pwede mo yung chat. Yung pong level ng ating expectation sa Diyos sa umagang ito, itaas-taas po natin. Itaas po natin yung tinatawag na level of expectation. Mayroon pong mangyayaring malaking bagay sa taong ito ng 2019. Alam po ninyo, ang pagtanggap ng ganitong bagay ay, ang puhunan po lamang natin ay believe. Yung po lamang ang puhunan ng mamanampalataya, only believe. Yan po ang kailangang sentro ng buhay ng mga mananampalataya. Simply believe and you will receive. Praise God. Kaya nga po, itaas po natin yung level ng ating inaasahan sa Diyos. Huwag po natin itulad ang Diyos sa tao. Huwag po natin ihalin tulad sa kultura ng tao ang Diyos. Siya po ay all-powerful God. All-knowing God. Naniniwala po ba kayo? Amen. Na ang Diyos nating pinaglilingkuran ay makapangyarihan, all-knowing, alam niya ang lahat ng bagay. Walang maaaring malihim sa Diyos. He can turn your mourning into dancing. Naniniwala po ba kayo ulit? Mahalaga po yun. He can turn
your sorrow into joy. Yung po ang Diyos nating pinaglilingkuran. Kaya niyang baliktarin ang lahat ng pangyayari sa ating mga buhay. Praise God. Yung pong buhay nating nakaraan, papalitan po ito ng Diyos ng sobra-sobrang kagalakan. Tandaan po ninyo ito. Kayo po na nakakasama ko sa lugar na ito, hindi ko po kayo maaaring kalimutan sa aking panalangin. At yung pong blessing na nakatakda, praise God. Saan po nanggagaling ang blessing? Di ba sa Diyos? Sa Diyos po nanggagaling ang blessing. Kaya nga po siya po yung head of the church. Sino po ang ulo ng iglesia? Si Jesus. Pagkatapos po ng ulo, ang disenyo po ng Diyos, ang structure po ng Diyos ay po sa Psalm 133. Ano po ba yung Psalm 133? Yung pong head binanggit. Ano ang pinanggagalingan ng langis? Yung pong ulo. Yung po yung blessing, yung po yung pagpapala nanggagaling sa head of the church, si Jesus. Pagkatapos saan tumutulong? Sa balbas. Bakit kaya balbas? Mayroon bang baby na may balbas? Mr. Baby, narito ka ba? Walang baby na may balbas. Walang bata na may balbas. Sino ang may balbas? Yung pong mga elder. Yung pong mga elder, yung pong may balbas. Tingnan ko rin yung kalapit kong elder, puti na yung balbas niya. Yung pong elder, yung pong matanda. Sa simbahan, ang elder ay pastor, evangelista, propeta. Yun po yung elder sa simbahan. Doon po tumutulo ang langis. Ang langis po ay blessing. At yun po ay tutuloy hanggang laylayan ng damit. Alam po kanyo, may parating pong blessing. Amen. Hallelujah. Hindi po maliit. Kaya ano po ang ating stand when it comes to financial blessing? Hindi tayo maghahabol sa kayamanan. Ang ating pong stand sa blessing ay, sino ang hahabol? Wala. Ang kayamanan ang hahabol sa atin. Yun po ang biblical design when it comes to financial anointing. Pero ayaw ko po isiwalat sa inyo. Ayaw ko po munang ikwento sa inyo. Gusto ko po itong tiyakin. Amen. Kaya huwag ka ma-absent, Sister Baby. Pag may pinapirmahan ako rito, podcast mo na. Pag may pinapirmahan ako rito, kaya ikaw to, huwag ka ma-absent. Gigisingin ko kayo sa umaga mo. Gigisingin ko kayo. Gusto ko namang kayo pasiglahin. Ayaw ko namang lagi kayo umuwi dito baka bagsak. Ito ka. Pero gusto ko po kayo umuwi sa umagang ito, malaki ang inyong. Amen. Kinuha ko po yung salita na narinig kahapon. Zero poverty. Sabihin niyo. Amen. Kaya pare ka namin. Ayaw ko muna ng siwala. Ito po'y para sa atin. Amen. Alam po ninyo ang pagpapala, hindi po kayang ipaliwanag ng utak ng tao. Ang karaniwan nakatatawa. Kung matatandaan po ninyo, ang sabi po ni Moises, bigyan ninyo kami ng mga ginto at pilak. Sinamsaman po nila ng ginto at pilak ang mga Egyptian. Yung po kayamanan ng Egypt napunta po sa mga Israelita. Sila po yung mga alipin ng Israelites. At ang kayamanan po ay nasa Egyptian. Nasa Ehipto ang kayamanan. At sinamsam po nilang lahat ito. At napasa kamay ng mga anak ng Diyos. Kayo po ba ay anak ng Diyos? Kayo po ba ay anak ng Diyos? Ulitin ko. Ang mga pilak at ginto, para po yun sa buhay. Sino ang may-ari ng ginto at pilak? Diyos. Ang Diyos ang may-ari. Yung pong pera natin, papilak po yan.
Bakit po yan may purchasing power? May ginto po sa central bank. Ang tawag ron ay gold reserve. Kaya yung papel na yan, wala yung value kung walang backup na ginto. Tama ba ko? Alam niya, ang dedication. May nagbaback up po, ay kanino yung ginto? Hindi natin kaya gawin yun. Nagpapatayan ang tao pag nahukay ng ginto, yung maghukay, papatayin na. Yung mga kasakit, paparilin na, sosolohin niya. Pero hindi po ganun ang gagawin ng Diyos sa atin. Mapalag po kayo, sister, yung nanay niyo, Sister Lorena, brother. Pag kayo po'y nagtuloy-tuloy rito, mararanasan ko. Alam mo ba nyo, kung bakit ang mananampalataya ay urong-sulong? Medyo pa, opulo mo na. Patay mo na. Para sa atin lahat, tayo po'y nakaabot sa probansya. Sa atin po tamang ito. Mapalad kayo tumalo sa umaga ito. Sasabihin ko na po sa inyo. Gusto ko po kayong umuwi masaya. Bakit po may inaalis? Mayroon pong inaalis. Dahil kailangan po yung pagkakaisa sa loob ng church. Umay. Bakit mo yun? Umay.